Gipit ka ba sa pera? Kahit anong gawin mo, parang laging kulang. Huminga ng malalim. Kalmahin ang isip at piliin ang barahang unang tumawag sa iyo. Kung ang unang baraha ang iyong napili, tandaan na may paraan para makaalis sa sitwasyong ito. Isulat lahat ng pumapasok at lumalabas na pera sa loob ng isang linggo. Baka may maliliit kang gastos na hindi mo napapansin pero malaki ang epekto sa budget mo. Kung may gamit kang hindi na kailangan, ibenta mo. Kung may extra time ka, subukan mo maghanap ng sideline. Minsan, simpleng adjustment lang ang kailangan. Kung ang pangalawang baraha ang napili mo, may paparating na pagbabago sa iyong financial situation. Maaaring ito ay isang bagong oportunidad, dagdag na kita, o isang biglaang swerte. Pero tandaan, ang swerte ay walang saysay kung hindi mo ito gagamitin ng tama. Kung may job opportunity, investment or extra income source na lumapit sa iyo, pag-isipan itong mabuti at huwag palampasin. Kung ang pangatlong baraha naman ang iyong napili, this is a sign na kaya mong magkaroon ng financial stability, pero kailangan mong maging matalino sa paghawak ng pera. Huwag lang ituon ang isip sa buwan ng gastusin. Simulang magplano kung paano ka makakapag-ipon, makakapag-invest at makakahanap ng iba pang pagkakakitaan. Mag-invest sa sarili. Kumuha ng online courses para mahasa ang skills at magkaroon ng mas maraming oportunidad sa trabaho o negosyo. Hawak mo ang iyong kapalaran pagdating sa pera. Anumang card ang nakuha mo, tandaan, ang maliliit na aksyon araw-araw ay pwedeng magdulot ng malaking pagbabago sa hinaharap.